ayaw mag-open. Naka-experience ka rin ba na gano'n? Punta tayo sa settings. Additional. Developer option. Google, developer option. Saan ba makikita yung developer option? Isa-isahin natin. Baka dito sa security. Wala dito. About phone. System management. Tapos, pupunta tayo sa sa may system management pala. Tsaka developer option. May napanood kasi ako eh. Try ko siyang i-on ha. Try natin. Try lang natin, okay? Na-loading na ako. Settings. Punta tayo sa settings natin ng ating phone. Hanapin natin yung apps. Application and permission. Okay. Pagkatapos daw, nakalagay doon, sabi ay see all. Wala naman itong see all. Hanapin ko muna. Kung tama ba yun? So, try natin buksan itong system app settings. Kung naandito si GCash. Hanapin natin si GCash. Walang GCash dito. Album. So, back tayo. Baka naandito siya sa App Manager. Diba? Hanapin natin si GCash. GCash. Click GCash. Internal storage. Ayun. Internal storage. And then, ito clear cache. Clear cache. Or clear data.
After clean up all the files, Kitty account database and information contained in this app will be deleted and cannot be retrieved. Okay natin, okay? Pagka okay natin, mag-back tayo, back. Back. So, ngayon, sa itaas, search tayo ng build number. Build number. Ito daw ang build number. So, wala namang lumabas, guys. So, gagawin ko na lang. Dito tayo sa system. Click natin yung system. Then, hanapin natin yung developer option. Ito, developer option sa ibaba. So, ngayon, ang developer option ay naka-off naman siya. So, next, alis tayo dito. GCash. Okay. While using the app, allow, number, next, lagay natin yung ating number. Ganun pa rin eh. Nawala pa. So, ang gagawin ko na lang, app info, edit, home, pay, app info. Ano ba tong app info na to? Internal 526. Dito ako pumunta, sa application na lang ako dumiretso. So, clear cache. So, kanina, napahaba pa, 'di ba? Kung saan ako pumupunta. Data usage. Sa data yan siya. So, ngayon guys, back na tayo. Try natin i-open.
By tapping next, we collect your mobile numbers and your information to be able to send you a one-time password. Next, ayaw naman. Maglagay sana ako ng number ko. So, try natin. Try lang ng try. Ni-press ko lang yung aking GCash application. So, ang gagawin ko, mag-click na ako ng buy load. Bibili ako ng load. So, ngayon, ganun pa din. So, ano gagawin ko dito ngayon? Nakaka-irita, diba? Click natin yung help center, ha? Ayaw nila, Grabe. I-click yung help center. Ayaw pa rin. Help center, diba? Nag-send pa ako ng email sa kanila. Nag-email ako sa kanila. Ang email ad nila, gcashcareassistant@gmail.com. Ayun, ang ginawa ko na naman, guys. Ni-restart ko yung cellphone. After nun, okay na. After ma-restart ang cellphone, ayun, ito na yung lumabas, guys. Nakikita nyo na. Pwede ko nang malagay yung aking mobile number. Pagkatapos nyo, next nyo lang kasi meron silang isi-send na code. Grabe, guys, grabe yung ko talaga. Grabe yung aking kaba. At finally, hindi talaga ako natulog hanggat hindi ko na-solve ang problem ko sa GCash. Kaya nakakatakot minsan at nakakakaba lalo na kapag malaking halaga ang laman ng ating GCash. Ayun, guys, successful. Thank you so much at naayos ko din yung aking GCash. Nakakabahala, 'di ba? 'Yun. After nyo nagawa ang lahat-lahat, restart nyo lang po ang inyong cellphone. Ayun, finally, naging okay na. Bali, hihingian kayo. After masend sa inyo ang code, pa kayo, ano bang tawag doon? I-scan nyo pa ang inyong face. Ang mukha nyo, naghihingi sila ng scan. So, malamang, kaya nagkagano yung ating GCash dahil nag-a-update na naman sila, scan ang mukha. Thank you.